Ako si Jaren, 21 taong gulang, isang ordinaryong estudyante sa kolehiyo na ang pangarap ay makatapos at maiahon sa hirap ang pamilya ko, o mas tamang sabihin, ang lola ko. Si Lola Mardonia ang tanging kasama ko sa buhay. Siya ang nag-alaga sa akin mula noong bata pa ako. Hindi ko nakilala ang aking mga magulang, at sa mga kwento ng ibang tao, tila ba nabura na sila sa kasaysayan ng buhay ko. Si Lola ang tumayong nanay, tatay, at kaibigan ko. 67 taong gulang na si Lola Mardonia. Sa kabila ng kanyang edad, nagtatrabaho pa rin siya bilang janitress sa isang kumpanya sa lungsod. Sa araw-araw nakikita ko ang kanyang pagod sa pagbabanat ng buto, ngunit tila wala siyang reklamo. Gusto ko sanang patigilin siya sa pagtatrabaho, lalo na't hindi na magaan para sa kanya ang bawat hakbang. Nakikita ko ang mga kilos niyang mabagal, ang mga kamay niyang nanginginig kapag nag-aayos ng gamit, at ang kanyang bahagyang nakukuba ng katawan. Hindi ko mapigilang isipin na mas nararapat na magpahinga na siya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nananatili siyang matatag. Siya ang klase ng tao na, kahit mahirap na, pilit pa ring itinutulak ang sarili. Nakikita ko sa kanya ang uri ng lakas na bihira sa mga tao ngayon. Sa bawat galaw niya, tila ba sinasabi niyang hindi siya kailanman titigil hanggat kaya pa niya. Kaya kahit gustuhin ko mang pigilan siya, wala akong magawa. Alam kong kapag ipilit ko, lalo lang niya akong sisisihin sa kanyang pagpigil sa buhay na siya mismo ang pinili. Sa kabila ng hirap ng aming pamumuhay, napakahalaga sa amin ng pagiging magkasama. Sa aming maliit na tahanan na gawa sa kahoy at yero, natutunan ko ang halaga ng pasensya at kasiyahan sa simpleng mga bagay. Sa bawat hapunan naming magkasalo, kahit pa simpleng kanin at tuyo lang ang nasa hapag, palaging may halong pagmamahal ang bawat kagat. Sa mga sandaling iyon, para bang ang mundo ay isang mas tahimik at mas payapang lugar. Sa kabila ng aming mga hamon, may isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Ang misteryosong perang dumarating sa amin. Hindi ito madalas, ngunit sa tuwing kailangan namin, biglang may lalabas na sobre. Ang sobre ay palaging naglalaman ng eksaktong halagang kailangan namin sa pagkakataong iyon. Wala itong pangalan ng nagpadala, wala ring kahit anong bakas kung saan ito galing. Sa simula, akala ko'y may lihim na tumutulong sa amin. Siguro'y dating kakilala ni Lola. Ngunit sa tuwing tinatanong ko siya tungkol dito, nananatiling tahimik si Lola. Para bang may alam siya ngunit ayaw niya itong sabihin. Sa tuwing pinagmamasdan ko si Lola, naiisip ko kung gaano kalaki ang kanyang naging sakripisyo para sa akin. Hindi niya kailangang gawin ang lahat ng ito, ngunit patuloy siyang nagsusumikap. Naisip ko rin, marahil, kaya siya patuloy na nagtatrabaho, ay hindi lamang dahil sa pera. Marahil, ito ay dahil gusto niyang ipakita sa akin ang kahalagahan ng pagsusumikap. Gusto niyang maging halimbawa ng kung paano haharapin ang buhay kahit gaano ito kahirap. Sa gabi, habang nag-aaral ako, madalas kong makita si Lola sa isang sulok, nananahi ng lumang damit o nag-aayos ng kanyang mga gamit para sa trabaho kinabukasan. Nakikita ko ang kanyang tahimik na pagod, ngunit hindi ko kailanman narinig ang anumang reklamo mula sa kanya. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko'y ako ang pinakamaswerte sa mundo. Ngunit kasabay din nito ang bigat ng pangarap na balang araw ay mapagaan ang buhay niya. Alam kong hindi magiging madali ang lahat, ngunit isa lang ang tiyak ko. Ang bawat hirap at sakripisyo ko ay para sa kanya. Siya ang dahilan kung bakit ako nagpupursige. Siya ang dahilan kung bakit naniniwala akong may pag-asa pa sa gitna ng lahat ng paghihirap. At kung anuman ang misteryong bumabalot sa perang dumarating sa amin, alam kong darating ang araw na malalaman ko rin ang kasagutan. Sa ngayon, ang mahalaga ay ang bawat araw na magkasama kami dahil iyon ang totoong kayamanan na hindi kailanman mawawala. Ang buhay kolehiyo ay hindi kailanman naging madali para sa akin. Sa araw-araw, kailangan kong pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho. Pinili kong mag-aral sa isang pampublikong unibersidad na malapit sa aming lugar upang makatipid sa pamasahe at oras. Ngunit kahit na mura ang tuition fee, ang mga gastusin sa aklat, proyekto, at pagkain ay patuloy na dumadagdag sa bigat ng aking mga problema. Sa kabila nito, hindi ako nawawalan ng pag-asa. Ang iniisip ko lang palagi,
ay ang layunin kong makapagtapos upang maiahon ang lola ko mula sa hirap. Upang makatulong sa aming pang-araw-araw na gastusin, nagtatrabaho ako bilang isang part-time delivery rider. Tuwing hapon pagkatapos ng klase, sinusuyod ko ang mga kalsada gamit ang lumang motor na pinamana sa akin ng isang tiyuhin ni Lola noong bata pa ako. Hindi na ito maayos, malakas ang usok mula sa tambutso at madalas ay hirap itong umandar. Ngunit ito ang nagbibigay sa akin ng oportunidad upang kumita kahit papaano. Kapag nasa kalsada ako, madalas kong maramdaman ang init ng araw at ulan na tila tumatagos hanggang sa buto ko. Pero tinatanggap ko ito bilang bahagi ng sakripisyo. Sa unibersidad, hindi ko maiwasang mapansin ang buhay ng ilan sa aking mga kaklase. Nakikita ko ang ilan sa kanila na dumarating sa eskwela sakay ng mamahaling sasakyan, suot ang pinakabagong mga damit at sapatos. Sa mga oras na iyon, hindi ko maiwasang makaramdam ng inggit. Pakiramdam ko, napakadali ng kanilang buhay. Wala silang iniintinding bayarin at wala silang kailangang gawin kundi mag-aral. Samantalang ako, kailangan kong maghanap buhay pagkatapos ng klase at gumising ng mas maaga para mag-review. Ngunit sa kabila ng aking mga damdamin, pinipili kong magpursigi. Hindi ako nagpapadala sa inggit dahil alam kong ang tagumpay ko ay nakasalalay sa pagsusumikap, hindi sa yaman ng iba. Lagi kong iniisip si Lola. Siya ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob tuwing gusto ko nang sumuko. Sa tuwing naiisip ko ang kanyang pagod sa trabaho bilang janitress, napapaalala sa akin na hindi ako pwedeng magreklamo. Ang hirap ng buhay ko ay maliit na bagay kumpara sa mga sakripisyo niya para sa akin. Sa bawat araw na magkasama kami ni Lola, lalo lang tumitibay ang relasyon namin. Sa tuwing uuwi ako mula sa trabaho o klase, inaabutan ko siyang naghahanda ng pagkain. Simpleng hapunan lang, karaniwan ay sinangag at itlog, pero para sa amin, sapat na iyon upang mapunan ang tiyan at mas mapagtibay ang aming samahan. Ang mga sandaling iyon ang pinakaiingatan ko. Para bang sa kabila ng lahat ng hirap, ang mga sandaling iyon ang nagbibigay sa akin ng dahilan upang ipagpatuloy ang laban. Ngunit kahit anong gawin ko, hindi ko maiwasang mag-isip tungkol sa misteryosong perang dumarating sa amin. Sa tuwing bigla itong darating, napapaisip ako kung sino ang nagpapadala at kung bakit. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o mag-alala. Ang perang ito ang madalas naming nagagamit sa mga gastusin na hindi namin kayang tustusan ng aming maliit na kita. Pero hindi ko maalis sa isipan ang tanong, kanino ito galing? At bakit hindi nila hayagang ipinapakita ang kanilang sarili? Habang tumatagal, mas dumadami ang tanong ko sa aking isipan. Pero sa ngayon, pinipili kong huwag nang masyadong magpakalunod sa pag-iisip tungkol dito. Sa halip, inuuna ko ang dapat kong gawin. Mag-aral ng mabuti, magtrabaho ng masipag, at alagaan ang relasyon namin ni Lola. Sa kabila ng lahat, alam kong ang mga sakripisyong ito ang magdadala sa amin sa mas maliwanag na kinabukasan. Ang buhay ko bilang estudyante at part-time na trabahador ay puno ng hirap, ngunit hindi ko ito nakikita bilang pasakit. Sa halip, isa itong hamon na kailangang pagtagumpayan. Kung ano man ang naghihintay sa akin sa hinaharap, alam kong magiging handa ako dahil sa lahat ng mga aral na natutunan ko sa araw-araw na pakikibaka kasama ang pinakamahalagang tao sa buhay ko, si Lola. Minsan, kapag gabi na at natapos ko na ang aking trabaho bilang delivery rider, dumadaan ako sa opisina kung saan nagtatrabaho si Lola bilang janitress. Hindi ko sinasabi sa kanya, pero ginagawa ko ito para masiguradong maayos siya. Gusto ko ring makita kung paano siya nagtatrabaho. Karaniwang tahimik ang lugar kapag gabi, at ang tanging naririnig ay ang tunog ng walis at mga yapak ni Lola sa sahig. Isang gabi, habang papalapit ako sa opisina, narinig ko ang mahinang pag-iyak mula sa loob ng banyo. Napahinto ako. Hindi ko inaasahan na maririnig ko ang ganoong bagay mula kay Lola. Sa aking isip, si Lola ang pinakamalakas na tao sa mundo. Hindi ko kailanman naisip na may mga sandali rin pala siyang sumusuko. Dahan-dahan akong sumilip. Nakatayo siya roon, yakap ang isang timba ng tubig, habang pinapahid ang luha mula sa kanyang mukha. Kita ko ang pagod sa kanyang mga mata, ang tila bigat na matagal na niyang kinikimkim. Hindi niya alam na nakatingin ako,
At sa mga sandaling iyon, parang bumagsak ang mundo ko. Napakahirap makita ang taong pinaka-importante sa'yo na tila wala ng lakas. Hindi ko napigilan ang sarili kong magtanong, bakit kailangang dumaan pa si Lola sa ganitong hirap? Hindi ba dapat ay nagpapahinga na siya sa kanyang edad? Hindi ba sapat ang ginawa niyang sakripisyo sa buhay? Ngunit hindi ko siya tinanong ng diretso. Sa halip, pinili kong lumayo muna at bigyan siya ng oras. Pag-uwi namin ng gabing iyon, napansin kong tila mas tahimik siya kaysa dati. Ngunit kahit napagod siya, nanatili siyang kalmado. Siya ang klase ng tao na hindi hinahayaang magpatalo sa hirap ng buhay. Sa bawat kilos niya, para bang sinasabi niya sa akin na ang bawat pagod ay may kahulugan, na ang bawat sakripisyo ay may layunin. Sa mga sandaling iyon, mas tumibay ang respeto ko sa kanya. Ngunit hindi maitatanggi na may mga problema rin sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Napansin ko ang ilang empleyado na tila hindi nagbibigay ng respeto sa mga tulad niyang janitress. Narinig ko ang ilan sa kanila na nag-uusap at nilalait ang mga kasamahan ni Lola. Para bang ang mga taong naglilinis ng kanilang opisina ay hindi karapat-dapat sa simpleng respeto. Hindi ko maintindihan kung paano nila magawang maliitin ang mga tulad ni Lola, gayong ang kanilang trabaho ay mahalaga rin. Sa kabila nito, napansin ko rin ang kakaibang bagay. May ilang tao sa opisina na tila nagbibigay ng espesyal na respeto kay Lola. Hindi ko alam kung bakit, ngunit may ilang empleyado, lalo na ang mga nasa mataas na posisyon, na laging tumatango o ngumunguya ng salamat sa kanya tuwing sila'y magkasalubong. Para bang may alam sila tungkol sa kanya na hindi ko alam. Nakakapagtaka. Si Lola ay isang simpleng janitress sa paningin ko. Pero bakit tila may mga tao na tumitingala sa kanya? Ang kanilang respeto ay hindi basta-basta. May halong paggalang na tila para sa isang taong mas mataas sa kanilang inaasahan. Hindi ko ito inusisa kay Lola. Sa halip, isinantabi ko na lang ang tanong na iyon sa aking isip. Ngunit hindi ko rin maiwasang magtaka kung ano ang dahilan. Ang mga gabing iyon sa opisina ay nagbigay sa akin ng mas malalim na pag-unawa sa sakripisyo ni Lola. Nakita ko ang kanyang hirap, ang kanyang kalakasan, at ang paraan niya ng pagharap sa mga hamon. Sa kabila ng lahat ng pagod at diskriminasyong nararanasan niya, nananatili siyang matatag. Siya ang halimbawa ng tunay na lakas. Isang bagay na hindi ko makakalimutan. At habang iniisip ko ang mga kakaibang bagay na napapansin ko sa kanyang paligid, ang paggalang ng ilan, ang misteryosong perang dumarating sa amin, lalong dumarami ang mga tanong sa isipan ko. Ngunit alam kong darating ang araw na malalaman ko rin ang sagot. Sa ngayon, ang tanging mahalaga ay ang patuloy kong suportahan si Lola at ang aming piniling landas gaano man kahirap ito. Habang lumilipas ang mga araw, lalong tumitindi ang aking pag-iisip tungkol sa misteryosong perang dumarating sa amin. Hindi ito maikakaila. Ang mga sobrang iyon ang madalas na nagliligtas sa amin mula sa mga kagipitan. Sa tuwing darating ito, para bang eksaktong-eksakto ang halagang kailangan namin para mabayaran ang mga gastusin sa bahay, sa paaralan, at sa iba pang bagay. Hindi ko ito pinansin noong una, ngunit habang tumatagal, hindi ko mapigilan ang magtanong. Sino ang nagpapadala nito? At bakit? Isang araw, nagdesisyon akong pumunta sa bangko. May isa kasing pagkakataon na ang sobre ay may kasamang deposit slip, kaya naisip kong baka doon ako makakahanap ng sagot. Pagdating ko sa bangko, ipinakita ko ang slip sa teller at tinanong kung maaari nilang sabihin kung sino ang nagpadala ng pera. Tinitigan ako ng babae sa counter at sinabing hindi nila maaaring ibigay ang impormasyon dahil ito raw ay pribado. Pilit ko siyang kinumbinsi, ngunit nanatili siyang matatag sa sagot niya. Ang tanging sinabi niya ay ang padala ay galing sa isang hindi nagpakilalang account. Umalis akong bigo, ngunit mas lalong nagising ang aking kuryosidad. May dahilan kung bakit hindi nagpapakilala ang taong ito. Pero ano kaya iyon? Sa mga sumunod na araw, habang sinusubukan kong sagutin ang misteryo, nagkaroon ako ng kakaibang tagpo sa opisina kung saan nagtatrabaho si Lola. Habang naghihintay ako sa labas para sunduin siya, napansin ko ang isang lalaki na papasok sa gusali. Siya ay naka-Amerikana, matangkad, at mukhang mataas ang posisyon. Hindi ko siya kilala noon, ngunit napansin kong sandaling tumingin siya sa akin bago tuluyang pumasok. Ilang saglit pa, nakita ko siyang lumapit kay Lola
at nag-usap sila saglit. Hindi ko narinig ang pinag-usapan nila, ngunit parang may halong respeto at pag-aalala ang kanyang mga kilos. Sa isa pang pagkakataon, muli ko siyang nakita sa loob ng opisina. Doon ko nalaman ang kanyang pangalan, James. Ayon sa isang nakilala ko sa universidad, isa raw siyang executive sa kumpanya. Hindi ko lubos maisip kung bakit tila may espesyal siyang atensyon kay Lola. Sa likod ng isip ko, may connection ba siya sa perang dumarating sa amin? Sinubukan kong itanong ito kay Lola, ngunit tulad ng dati, umiwas siya sa usapan. Sa halip na sagutin ang tanong ko, nagbaling siya ng atensyon sa ibang bagay. Mga trabaho niya, mga plano namin sa hapunan, kahit ano basta't maiiwas ang usapan sa perang iyon. Ngunit napansin ko ang kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Para bang may alam siya na hindi niya gustong sabihin. Sa isang gabi, habang pauwi ako mula sa universidad, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. May isang lalaki na hindi ko kilala ang lumapit sa akin habang naglalakad ako. Nakakap siya at tila nagmamadali. Inabot niya sa akin ang isang sobre na nakatupi ng maayos. Wala siyang sinabi. Tiningnan lang niya ako ng saglit bago siya tumalikod at naglakad palayo. Binuksan ko ang sobre at laking gulat ko nang makita ang laman nito. Malaking halaga ng pera. Mas malaki kaysa karaniwang natatanggap namin. Nagtataka ako, sino ang lalaking iyon? Hinabol ko siya, ngunit nang makarating ako sa kalsadang nilakaran niya, wala na siya roon. Para siyang naglaho. Pag-uwi ko, ipinakita ko kay Lola ang sobre. Hindi siya nagtanong. Hindi rin siya nagulat. Tiningnan lang niya ito at tahimik na inilagay sa isang drawer. Hindi ko alam kung bakit ganoon na lang ang kanyang reaksyon. Para bang sanay na siya sa ganitong bagay o baka naman alam na niya kung saan galing ang pera. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang tahimik. Ang mga tanong sa isip ko ay patuloy na nadaragdagan. Sino ang nagpapadala ng pera? Ano ang koneksyon ni Lola sa lahat ng ito? At bakit tila may mga taong lumalapit sa amin nang hindi nagpapakilala? Alam kong may malaki pang kwento sa likod ng misteryo. Ngunit sa ngayon, wala pa akong malinaw na sagot. Ang tanging alam ko lang ay malapit na akong makarating sa katotohanan. At kahit ano pa iyon, kailangan kong malaman. Isang gabi, dumating ang isang imbitasyon mula sa kumpanya kung saan nagtatrabaho si Lola Mardonia. Magkakaroon sila ng engrandeng party bilang selebrasyon para sa kanilang tagumpay sa negosyo. Bagamat hindi mahilig sa mga ganitong okasyon si Lola, hinikayat ko siyang pumunta. Sinabi kong pagkakataon na niya ito upang maranasan ang kaunting kasiyahan mula sa trabaho. Alam kong mahirap para sa kanya ang tumanggi sa akin, kaya't sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, pumayag siya. Sumama rin ako sa party. Gusto kong masiguro na magiging maayos ang gabi para kay Lola. Hindi naman ako sanay sa mga ganitong okasyon, ngunit nais kong ipakita ang suporta ko sa kanya. Pagdating namin, agad kong napansin ang marangyang dekorasyon sa venue. Ang magagarang ilaw, mamahaling pagkain, at musikang tila nagpaparamdam ng eksklusibo at elitistang enerhiya. Hindi ko maitanggi ang pagkailang. Habang lumilipas ang oras, naging mas malinaw sa akin ang dinamikong umiiral sa pagitan ng mga empleyado. Napansin ko kung paanong ang mga nasa itaas, ang mga executive at manager, ay tila malayo sa mga tulad ni Lola. Bagamat magkakasama sila sa iisang gusali araw-araw, malinaw ang distansya sa pagitan ng mga posisyon nila sa buhay. Ang mga janitress at iba pang manggagawa ay tahimik na nakaupo sa isang gilid ng venue, halos hindi pinapansin ng karamihan. Habang pinagmamasdan ko ang paligid, narinig ko ang ilang mga empleyado na nagbibiruan at nagtatawanan malapit sa mesa kung saan nakaupo si Lola. Ang mga salitang binitiwan nila ay may halong panlalait. Hindi ko narinig ang buong usapan, ngunit sapat ang tono at ngisi sa kanilang mga mukha upang malaman ko na ang puntirya ng kanilang biro ay ang mga janitress, kasama na si Lola. Habang nagbubulungan sila, isang lalaki mula sa kanilang grupo ang lumapit sa mesa ni Lola. Hawak niya ang isang baso ng alak at nang walang babala, binuhos niya ito sa damit ni Lola. Napako ako sa kinatatayuan ko. Ang pagkabigla at galit ay sabay na sumiklab sa akin. Ang kawalan ng respeto, ang kawalang konsiderasyon, ang walang pakundangang panlilibak, lahat ito ay sumabog sa akin
Nang makita kong nanlilimahid ang lola ko sa alak, habang ang ilan sa mga naroroon ay nagtatawanan, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lumapit ako sa kanila, puno ng galit, at ipinaabot ang nararamdaman kong pagkasuklam. Pinagtanggol ko si Lola, hindi alintana ang anumang magiging kahinatnan. Ngunit ang galit ko ay sinalubong ng mas malaking galit mula sa mga taong naroroon. Isang lalaki ang pumagitna sa amin, at bago ko pa man namalayan, isang suntok ang tumama sa gilid ng aking mukha. Nawalan ako ng balanse at bumagsak. Bago ako makabangon, naramdaman ko ang sunod-sunod na dagok mula sa iba pang kasama nila. Parang walang katapusan ang sakit na naramdaman ko sa bawat suntok at tadyak. Hindi ko alam kung ilang minuto ang lumipas, pero sa bawat sandali, ang tanging nasa isip ko ay ang pagprotekta kay Lola mula sa kahihiyan. Sa kabila ng lahat, nanatili akong lumalaban hanggat kaya ko. Hindi dahil sa gusto kong manakit, kundi dahil sa hindi ko kayang hayaang bastusin ang taong pinakamamahal ko. Ngunit hindi ko na rin nagawang tapusin ang laban. Nanghina ang katawan ko at unti-unting lumabo ang lahat sa paligid. Ang huling nakita ko ay si Lola, nakayuko habang pilit na pinupunasan ang sarili ng tuwalya. Tahimik ngunit halata ang sakit sa kanyang muka. Sa gabing iyon, hindi lamang dignidad ko ang tinamaan. Parang pinunit ng mga pangyayari ang tiwala ko sa mundo. Hindi ko maintindihan kung paanong kaya ng ibang tao na maging ganoon kalupit sa kanilang kapwa. At sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi ko rin maintindihan kung bakit si Lola, sa halip na magalit o magsalita, ay nanatiling kalmado. May isang bahagi ng akin na gustong sisihin siya. Bakit hindi siya lumaban? Bakit hindi niya pinagtanggol ang sarili niya? Pero sa mas malalim na bahagi ng aking puso, alam kong may dahilan siya. Isang dahilan na hindi ko pa lubos na nauunawaan. At doon, sa gitna ng sakit, galit, at pagkalito, naitanim ang panibagong tanong sa aking isip. Sino ba talaga si Lola Mardonia? At bakit tila mas malaki ang kwento niya kaysa sa nakikita ko? Matapos ang gulo at kahihiyan sa party, nagkaroon ng biglaang pagbabago sa kapaligiran. Ang musika ay tumigil at ang mga tao'y nagsimulang magbulungan. Ang atensyon ng lahat ay napunta kay Lola Mardonia, na tumayo mula sa kanyang lugar. Sa kabila ng basang damit at malinaw na pagod sa kanyang mukha, may isang hindi maipaliwanag na aura ng lakas at dignidad na nagmula sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit sa entablado. Hiniling niya ang mikropono mula sa host ng party. Ang lahat ay natahimik, tila nag-aabang sa sasabihin ng isang janitress na sa buong gabing iyon ay kanilang minamaliit. Walang bakas ng galit o puot sa kanyang mukha. Sa halip, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, na parang sa unang pagkakataon ay handa na siyang ipahayag ang isang lihim na matagal niyang itinago. Tinawag niya si James, ang executive na ilang beses ko nang napansin sa mga nakaraang araw. Tumayo si James mula sa kanyang lugar, at nang marinig niya ang pangalan niya mula kay Lola, nagmamadali siyang lumapit sa entablado. Sa gulat ng lahat, lumuhod siya sa harapan ni Lola. Ang kilos niyang iyon ay nagdulot ng mas matinding katahimikan. Walang nakapagsalita, walang gumalaw. Sa pagkakataong iyon, nagsimula ng magsalita si Lola. Sinimulan niyang ikwento ang isang bahagi ng kanyang buhay na hindi ko pa naririnig. Ibinunyag niya na siya ang tunay na nagmamay-ari ng kumpanya. Ang negosyo na ngayoy pinagkakakitaan ng marami at pinagmamalaki ng mga empleyado ay itinayo niya mula sa kanyang sariling pawis at determinasyon noong siya'y mas bata pa. Ngunit sinabi rin niya kung bakit niya piniling talikuran ang yaman at kapangyarihang iyon. Noong panahon na abala siya sa pagpapalago ng kumpanya, unti-unti niyang nawala ang kanyang oras para sa pamilya. Ang kanyang mga anak, kabilang na ang aking mga magulang, ay lumaking malayo sa kanya. Naging masyado siyang nakatuon sa trabaho na nakalimutan niya ang mga mahahalagang bagay sa buhay. Ang pagmamahal at presensya sa piling ng mga mahal niya. Nang mawala ang aking mga magulang sa isang trahedya, naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga pagkukulang. Kaya't sa halip na manatili sa mundo ng yaman at kapangyarihan, iniwan niya ang lahat upang bumawi sa akin, ang kanyang apo. Pinili niyang mamuhay ng simple,
hindi lamang para sa sarili niya, kundi upang maipakita sa akin ang tunay na kahulugan ng kasipagan, kababaang loob at pagmamahal. Habang nagsasalita siya, naramdaman kong umiinit ang aking dibdib. Ang lahat ng tanong na bumabagabag sa akin sa loob ng maraming taon ay biglang nagkaroon ng kasagutan. Ang misteryosong perang dumarating sa amin, ang kakaibang respeto ng ilang tao kay Lola, ang kanyang tila di matitinag na lakas. Lahat ng iyon ay nag-ugat sa kanyang malalim na kwento ng sakripisyo at pagmamahal. Ang mga tao sa party ay tuluyang natahimik. Ang mga nanakit sa akin at kay Lola ay biglang nagmukhang alanganin. Ang mga mayayabang na empleyado na kanina'y nagbiro at nagmataas ay unti-unting naglapitan. Isa-isa silang humingi ng tawad kay Lola, tila napagtanto ang kanilang pagkakamali. Ang kanilang mga kilos ay puno ng pagsisisi at hiya. Sa mga sandaling iyon, nakita ko ang tunay na lakas ni Lola. Hindi niya kailanman kailangan ang yaman o ang titulong kasama nito upang makuha ang respeto ng iba. Ang kanyang karakter, ang kanyang sakripisyo, at ang kanyang pagmamahal, iyon ang tunay na nagbigay sa kanya ng halaga, higit pa sa anumang posisyong maibibigay ng mundo. Nang matapos ang kanyang pagsasalita, tumingin siya sa akin. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagmamalaki at pagmamahal. Hindi ko maiwasang mapangiti sa kabila ng sakit na naramdaman ko mula sa nangyari. Sa gabing iyon, sa harap ng lahat ng tao, napatunayan ko kung gaano kalalim ang pagmamahal ni Lola Mardoña sa akin. Siya ang tunay na haligi ng buhay ko. At habang palakpakan ang pumuno sa silid, alam kong nagsisimula na ang isang bagong kabanata sa aming kwento. Hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat ng nakarinig sa kwento ng aking lola. Matapos ang hindi malilimutang gabing iyon sa party, unti-unting nagbago ang takbo ng buhay namin ni Lola. Ang pagbubunyag ng kanyang lihim ay nagdulot ng pagkagulat at pagbabago hindi lamang sa aming dalawa, kundi pati na rin sa mga tao sa kumpanya. Ang balitang siya ang tunay na may-ari ng kumpanya ay kumalat na parang apoy. Hindi maitatanggi ang pagkagulat at pagkahiya ng mga nanakit at ng api sa kanya noong party. Hindi nagtagal, ang mga taong iyon ay natanggal sa kanilang trabaho. Ang kumpanya, sa ilalim ng bagong pamunuan ni James, ay hindi nag-atubiling magbigay ng kaukulang parusa. Ang kanilang mga kilos noong party ay naging malinaw na halimbawa ng diskriminasyon at kawalang respeto, at ito ay hindi pinalampas. Bagamat may bahagi ng akin na nakaramdam ng galit sa kanila, may parte rin na umasa na sana'y matuto sila mula sa kanilang pagkakamali. Sa kabila ng lahat ng nangyari, si Lola ay nanatiling totoo sa kanyang mga prinsipyo. Sa halip na bumalik sa posisyon ng kapangyarihan sa kumpanya, pinili niyang ipagpatuloy ang pagiging janitress. Nagpasya siyang huwag talikuran ang simpleng pamumuhay na matagal na niyang pinili. Ayon sa kanya, ang pagiging janitress ay hindi lamang trabaho kundi isang paalala na ang kasipagan at kababaang loob ang pinakamahalagang yaman na maipapasa niya sa akin. Ang desisyon niyang manatili sa trabaho ay nagbigay daan para mas tumaas ang respeto sa kanya ng mga tao sa kumpanya. Ang mga empleyado, mula sa pinakamababang posisyon hanggang sa pinakamataas, ay nagkaroon ng bagong tingin kay Lola. Hindi na siya basta-bastang janitress. Siya na ngayon ang simbolo ng integridad, kababaang loob, at tunay na pagmamahal sa pamilya. Sa bawat hakbang niya sa opisina, nakikita ko kung paano siya tinitingala ng mga tao. Hindi nila siya ginagalang dahil sa kanyang yaman, kundi dahil sa kanyang karakter. Para sa akin, ang mga pangyayari ay nagbigay ng mas malalim na kahulugan sa buhay ko. Ang determination ko na makatapos ng pag-aaral ay lalo pang lumakas. Gusto kong ipakita kay Lola na ang lahat ng sakripisyo niya ay may kabuluhan. Hindi ko maaaring sayangin ang mga pagkakataong ibinigay niya sa akin. Ang kanyang kwento ng pagsasakripisyo at pagbangon ay naging inspirasyon ko. Hindi nagtagal, lumapit si James sa akin. Isa siyang tao na, bagamat noong una ay isang misteryo, unti-unti kong nakitang may tunay na malasakit sa amin ni Lola. Inalok niya ako ng isang scholarship para sa kolehiyo. Isang tulong na hindi ko inakala. Sinabi niyang, ang kumpanya ay gustong magbigay ng suporta sa akin bilang bahagi ng pagpapahalaga nila sa aming pamilya. Hindi ko alam kung paano ko siya pasasalamatan.
Ang alok na iyon ay naging isang bagong liwanag para sa akin. Isang bagong simula. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting bumalik ang aming buhay sa normal. Si Lola ay nagpatuloy sa kanyang trabaho, ako naman ay mas nagtuon ng pansin sa aking pag-aaral. Ngunit sa kabila ng pagiging abala, may bago na sa aming tahanan. Hindi na ito puno ng tanong at misteryo. Sa halip, ito'y puno ng pag-asa, determinasyon, at pagmamahal. Ang pagbubunyag ng lihim ni Lola ay hindi lamang isang kwento ng kayamanan at kapangyarihan. Isa itong kwento ng pagbabago, kung paano ang kahirapan, pagsasakripisyo, at pagkatao ay maaaring magbigay ng pag-asa hindi lamang sa sarili, kundi sa iba rin. Sa mga mata ni Lola, nakita ko ang uri ng tao na nais kong maging. At sa puso ko, alam kong ang lahat ng ito ay simula pa lamang ng isang mas maliwanag na bukas. Matapos ang lahat ng mga pagbabago, akala ko'y magiging tahimik na ang buhay namin ni Lola Mardonia. Ngunit tila hindi iyon ang plano ng tadhana. Ang pagbubunyag ng kanyang lihim ay hindi lamang nagdala ng respeto at pagkilala mula sa iba. Nagdulot din ito ng mga bagong hamon. Hindi nagtagal, lumitaw ang mga taong tila nagiging interesado sa kayamanan ni Lola. Kabilang dito ang ilan niyang dating kaibigan na biglang nagpakita matapos ang mahabang panahon ng pananahimik. Ang ilan sa kanila ay tahasang nagtatangkang makipaglapit kay Lola gamit ang matatamis na salita at kwento tungkol sa mga panahon ng kanilang pagkakaibigan. Pero malinaw sa mga kilos nila na ang tunay nilang layunin ay hindi pagkakaibigan kundi ang makakuha ng bahagi ng kayamanan ni Lola. Sa kabila ng kanilang mga tangkang magpakita ng mabuting loob, nanatili si Lola sa kanyang paninindigan. Nakikita ko kung paano niya sila pinakikitunguhan ng magalang ngunit may malinaw na distansya. Tila hindi siya madaling mahulog sa mga patibong ng mga taong iyon. Gayunpaman, ang mga pagtatangkang ito ay nagdulot ng tensyon sa bahay. Sa likod ng kanyang matapang na harapan, alam kong naaapektuhan din si Lola. Samantala unti-unti ring lumitaw ang tensyon sa pagitan namin ni James. Bagamat malaki ang pasasalamat ko sa scholarship na inialok niya, hindi ko maiwasang maramdaman na minsan ay tila siya'y lumalampas sa mga hangganan. Madalas siyang nasa paligid namin, at minsan ay parang masyadong nakikialam sa mga bagay na para sa amin lang ni Lola. Ang relasyon namin, na dati tila maayos, ay unti-unting nagkaroon ng lamat. Hindi ko rin maipaliwanag ang selos na nararamdaman ko. Marahil ito'y dahil sa takot na baka ang presensya niya ay nagpapabawas sa koneksyon namin ni Lola. Isang gabi, nauwi kami ni Lola sa isang usapan tungkol sa lahat ng nangyayari. Sa gitna ng tahimik naming hapunan, bigla akong nagtanong tungkol sa mga taong lumalapit sa kanya at ang tensyong nararamdaman ko sa pagitan namin ni James. Sinabi kong hindi ko maintindihan kung bakit may mga taong biglang nagpapakita ng interes at kung bakit pakiramdam ko ay may mga bagay na pilit na lumalayo sa kontrol ko. Sa sagot ni Lola, nakita ko ang lalim ng kanyang karunungan. Hindi siya nagtangkang magbigay ng diretsong sagot sa mga tanong ko. Sa halip, nagbahagi siya ng kwento tungkol sa tiwala, kung paano ito isang bagay na kailangang pag-ingatan, ngunit hindi kailanman dapat ipilit. Ang kanyang mga salita ay parang isang banayad na paalala na hindi ko kailangang kontrolin ang lahat. Sa halip, kailangan kong maging tapat sa sarili ko at ipakita ang uri ng tao na nais kong maging. Sa parehong linggo, isang balita ang lumabas na nagpataas ng alarma sa kumpanya. May mga ulat na may ilang tao na nagtatangka umanong nakawan ang kumpanya. Ang impormasyon ay mahirap makumpirma, ngunit ang balita ay nagdulot ng takot at pagka-alerto sa lahat ng empleyado. Napansin ko rin ang biglang pagtaas ng seguridad sa paligid ng opisina. Habang sinusubukan naming harapin ang issue sa kumpanya, naging mas personal ang suliranin. Isang gabi, habang nagpapahinga kami sa bahay, may napansin akong kakaibang ingay mula sa labas. Mabilis kong binuksan ang pinto at nakita kong tila may anino ng tao na gumalaw sa dilim. Nagmamadali akong lumabas upang tingnan, ngunit wala akong nakita. Ang insidenteng iyon ay nagdulot ng takot sa aming dalawa ni Lola. Napagtanto naming hindi lamang ang kumpanya ang target ng mga taong ito, pati ang aming tahanan ay nasa peligro. Sa mga sumunod na gabi, mas naging alerto kami. Sinigurado naming nakalock ang bawat pinto at bintana bago matulog.
Ngunit kahit gaano namin subukang mag-ingat, ang takot ay nananatiling bumabalot sa amin. Ang lahat ng ito ay nagbigay ng panibagong bigat sa aming buhay. Hindi ko maiwasang mag-alala para kay Lola, ngunit alam kong kailangan kong maging matatag para sa kanya. Alam kong ang mga suliraning ito ay bahagi ng mas malaking kwento na hindi pa namin ganap na naiintindihan. Ngunit sa kabila ng lahat, alam ko ring kailangang magtulungan kami upang harapin ang anumang darating. Ang aming tiwala sa isa't isa ang magiging sandigan namin sa gitna ng mga bagong pagsubok. Isang tahimik na gabi, habang si Lola at ako ay nagpapahinga matapos ang isang araw ng trabaho at pag-aaral, ang aming tahanan ay nagising sa isang nakakatakot na ingay. May narinig akong kalabog mula sa likod ng bahay. Isang tunog na hindi maipagkakamaling gawa ng hangin o hayop. Agad akong tumayo, ang puso ko'y kumakabog sa kaba. Sinilip ko ang likod ng bahay mula sa maliit na bintana at nakita ang anino ng dalawang lalaki na tila may pilit na binubuksan. Hinila ko si Lola papunta sa isang ligtas na bahagi ng bahay at sinabihan siyang manatili roon. Sa isip ko, hindi ako maaaring magpadala sa takot. Ngunit bago pa man ako makagalaw, narinig ko ang mga kapitbahay naming sumigaw mula sa labas. Ilang sandali lang, nagsimula ng magtakbuhan ang mga lalaki na pilit na pinapasok ang bahay. Ang aming mga kapitbahay, na narinig ang kahina-hinalang ingay, ay mabilis na nagtipon at tinulungan kaming paalisin ang mga iyon. Ligtas kami ni Lola sa gabing iyon, ngunit ang takot at pangamba ay hindi nawala. Alam namin na hindi iyon ang magiging huling pagtatangka. Ang insidenteng iyon ay nagpatunay na ang mga taong gustong saktan kami ay hindi basta-basta titigil. Sa sumunod na araw, dumalaw si James sa bahay. Nabalitaan niya ang nangyari at nagpahayag ng matinding pag-aalala. Sinabi niyang nais niyang tumulong sa anumang paraan na kaya niya. Nagpresenta siyang magbigay ng proteksyon sa amin, kabilang na ang paglalagay ng security system sa bahay at pagdaragdag ng mga tao upang magbantay. Bagamat nag-aalangan ako noong una, dahil sa tensyon na nararamdaman ko sa pagitan namin, hindi ko maaring itanggi na kailangan namin iyon. Sa pagkakataong iyon, natutunan kong pahalagahan ang tunay niyang malasakit, kahit pa hindi ko pa lubos na nauunawaan ang kanyang motibo. Habang unti-unting binabalik ang seguridad sa bahay, nagdesisyon akong maghanda para sa anumang posibleng panganib. Hindi ko kayang umasa na lamang sa iba para sa aming proteksyon. Isang kaklasiko na may karanasan sa self-defense ang nag-alok na turuan ako ng mga pangunahing teknik. Bagamat bago ito sa akin, sinikap kong matutunan ang bawat galaw. Alam kong kailangang maging handa ako para kay Lola. Habang tumatagal, nagsimula kaming mag-imbestiga kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Sa tulong ng mga ulat mula sa kumpanya at ang pagbabantay ni James, unti-unting lumabas ang katotohanan. Ang taong nagtatangka sa aming buhay ay hindi basta-basta. Siya ay isang dating kasosyo ni Lola noong kabataan niya, isang tao na minsang pinagkatiwalaan niya, ngunit kalaunan ay nagkaroon ng matinding galit sa kanya. Natuklasan naming ang lalaking ito ay pinalaya sa kumpanya ni Lola matapos niyang subukang manlamang at nakawin ang bahagi ng negosyo. Nang mabigo siya, iniwan niya ang kumpanya, ngunit nanatili ang galit niya kay Lola. Matapos ang pagbubunyag sa party at ang muling paglitaw ng pangalan ni Lola bilang tunay na may-ari ng kumpanya, tila nagising muli ang galit na iyon at nagsimula siyang gumawa ng plano upang paghigantihan siya. Ang kaalamang ito ay nagdala ng takot, ngunit sa parehong oras ay nagbigay ng direksyon. Alam namin ngayon kung sino ang aming kalaban at alam din naming hindi siya titigil hanggat hindi niya natutupad ang kanyang layunin. Ngunit sa kabila ng lahat, alam ko na hindi kami magpapadala sa takot. Sa bawat hakbang ng aming paghahanda, ang tanging iniisip ko ay ang protektahan si Lola, tulad ng kung paano niya ako pinrotektahan sa buong buhay ko. Ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa aming kaligtasan. Isa na itong laban para sa katarungan, para sa aming pamilya, at para sa pagharap sa mga anino ng nakaraan. Alam kong mahirap ito, ngunit handa akong gawin ang lahat upang ipaglaban ang aming kapayapaan. Ang susunod na yugto ng aming kwento ay nagsisimula na at kailangang maging matatag kami sa pagharap dito. Ang araw ng paghaharap ay dumating. Alam kong matagal nang pinaghahandaan ni Lola Mardonia ang sandaling ito, ngunit hindi ko pa rin mapigilan ang mag-alala.
alam kong hindi ito magiging madali. Ang taong minsan niyang pinagkatiwalaan, ang dating kasosyo na ngayon, ay punong-puno ng galit, ay naging sanhi ng napakaraming takot at gulo sa aming buhay. Gayunpaman, pinili ni Lola na harapin siya, hindi upang maghiganti, kundi upang tapusin na ang lahat ng ito. Ang pagkikita ay naganap sa isang neutral na lugar, sa opisina ni James. Kasama ang mga awtoridad na nagmasid mula sa malayo, sinigurado nilang ligtas ang lahat. Pumasok si Lola sa silid ng buong tapang, habang ako naman ay nanatiling nasa labas, nagmamasid mula sa isang bintana. Kahit alam kong handa si Lola, may bahagi ng puso ko na gusto siyang pigilan. Nang pumasok ang kanyang dating kasosyo, ramdam ang tensyon sa hangin. Matanda na rin siya, halos kaedad ni Lola, ngunit ang bigat ng galit at inggit na kanyang dinadala ay halatang nagdulot ng malalim na epekto sa kanyang buhay. Tumayo siya sa harap ni Lola, nakatitig ng mariin, ngunit may halong kabang hindi niya maitago. Sinimulan ni Lola ang usapan. Hindi niya itinaas ang kanyang boses, hindi rin niya pinalabas ang galit. Ang tono niya ay puno ng tapang, ngunit hindi ng paghihiganti. Tinanong niya ang lalaki kung bakit ito patuloy na nagdadala ng galit at kung ano ang gusto nitong makamit mula sa lahat ng kanyang ginagawa. Sa simula, nagmatigas ang lalaki. Ngunit habang tumatagal ang usapan, unti-unting bumigay ang kanyang depensa. Inamin niya na ang lahat ng ito ay nag-ugat mula sa matagal ng inggit at galit na kanyang naramdaman. Inggit sa tagumpay ni Lola at galit sa sarili dahil sa kanyang kabiguan. Sinabi niya na ang pagkawala ng kanyang posisyon sa kumpanya ay nagdulot ng matinding pagkahulog sa kanyang buhay. Isang pagkatalo na hindi niya kailanman matanggap. Ang kanilang pag-uusap ay naging mainit. Ramdam ko ang sakit ng bawat salitang binitiwan ng lalaki, ang bigat ng kanyang mga paninisi at sama ng loob. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili si Lola sa kanyang kalmado at dignidad. Hindi siya nagpadala sa galit o hinanakit. Sa huli, nang matapos ang mahabang diskusyon, ginawa ni Lola ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Pinili niyang patawarin ang kanyang dating kasosyo. Hindi ito tanda ng kahinaan, kundi ng lakas. Ang kanyang pagpapatawad ay hindi para sa lalaki, kundi para sa kanya, upang tuluyan nang isara ang pahinang ito ng kanyang buhay. Ilang sandali pa, dumating ang mga awtoridad upang hulihin ang lalaki. Ang kanyang mga ginawa laban sa kumpanya at ang mga pagtatangka niyang sirain ang aming buhay ay nagdala sa kanya sa hustisya. Habang inilalayo siya, nakatingin siya kay Lola. Tila naguguluhan ngunit bahagyang gumaan ang kanyang ekspresyon. Marahil, ang mga salitang narinig niya mula kay Lola ay ang unang hakbang sa pagpapalaya rin niya sa sarili mula sa bigat ng galit. Nang matapos ang lahat, lumapit si Lola sa akin. Sa kanyang mga mata ay naroon ang kaunting pagod ngunit higit ang kapayapaan. Sa araw na iyon, tinuruan niya akong higit pa sa anumang leksyong natutunan ko sa paaralan. Ipinakita niya sa akin ang halaga ng pagpapakumbaba at kapatawaran, ang lakas ng pagtanggap sa kahinaan ng iba, at ang kagandahang dulot ng pagpapatawad kahit gaano kahirap ito. Ang gabing iyon ay nagtapos ng payapa. Sa aming pag-uwi, ramdam ko ang bagong simula sa hangin. Ang banta na matagal naming kinaharap ay tuluyan ng nawala at sa halip, isang aral ang naiwan sa amin. Ang aral ng pagkakaisa, pagpapatawad at pagkakaroon ng lakas na tapusin ang gulo ng may dignidad. Ang lahat ng ito ay bahagi ng mas malawak na kwento ng aming buhay at ang mga susunod na kabanata ay magsisimula sa isang mas maliwanag na bukas. Pagkatapos ng lahat ng gulo, sa wakas ay dumating ang panahon ng katahimikan. Ang aming buhay ay unti-unting bumalik sa normal, ngunit hindi ito ang parehong normal na iniwan namin bago ang lahat ng nangyari. Ngayon, may mas malalim na kahulugan ang bawat araw. Ang mga aral mula sa nakaraan ay nanatili sa amin, nagtulak sa aming mas pagbutihin ang sarili at mas pahalagahan ang bawat pagkakataon. Sa gitna ng panibagong simula, hindi ko inasahan na darating ang oras para sa akin upang bigyang pansin ang ibang bahagi ng buhay, ang pag-ibig. Isa sa mga kaklase ko, si Lara, ay naging mahalagang bahagi ng aking paglalakbay bilang isang estudyante. Matagal na kaming magkaibigan, ngunit hindi ko napansin ang nararamdaman niya para sa akin hanggang sa mga panahong iyon.
Siya ang tipo ng tao na tahimik ngunit laging naroroon kapag kailangan mo. Habang mas tumagal ang aming pagkakaibigan, unti-unti kong naramdaman ang kakaibang koneksyon sa kanya. Hindi ko ito kailanman inasahan, lalo na't masyado akong abala sa pag-aaral at mga responsibilidad ko kay Lola. Ngunit sa tulong niya, natutunan kong hindi kailangang isantabi ang sariling kaligayahan para lamang sa mga obligasyon. Ang aming relasyon ay nagsimula ng dahan-dahan, simpleng usapan, mahabang lakad pa uwi, at mga sandaling nagtutulungan sa pag-aaral. Sa bawat araw, mas lalo ko siyang nakilala at mas naging malinaw sa akin kung gaano siya kahalaga sa buhay ko. Samantala, sa aspeto ng aking pag-aaral, mas naging determinado ako kaysa dati. Ang scholarship na ibinigay ni James ay nagbigay sa akin ng pagkakataong ipakita ang aking kakayahan. Hindi ko hinayaan na masayang ang pagkakataon. Pinagsikapan kong tapusin ang aking kurso nang may mataas na karangalan, hindi lamang para sa sarili ko, kundi para rin kay Lola na naging dahilan ng lahat ng ito. Sa bawat oras na nadarama kong mahirap ang mga hamon, palagi kong iniisip ang kanyang mga sakripisyo. Siya ang aking inspirasyon at alam kong ang tagumpay ko ay tagumpay din niya. Habang ako'y abala sa pag-aaral at relasyon ko kay Lara, napansin ko rin ang pagbabago kay James. Ang tensyon sa pagitan namin na dati malaki ay tuluyan nang naglaho. Natutunan kong tanggapin ang kanyang intensyon at malasakit para sa amin. Hindi ko na siya tiningnan bilang karibal o intruder sa aming buhay, kundi bilang isang taong tunay na gustong tumulong. Nagkaroon kami ng mas maayos na ugnayan at nakita ko rin ang kanyang sariling pag-unlad. Ang kanyang dedikasyon sa kumpanya at kanyang suporta sa mga empleyado ay naging patunay na siya rin ay natuto mula sa mga nangyari. Ngunit higit sa lahat, si Lola ang naging pinakamalaking inspirasyon, hindi lamang para sa akin, kundi para sa maraming tao. Ang kanyang kwento ng pagsasakripisyo, kababaang loob, at lakas ng loob ay umabot sa maraming tao. Ang balita tungkol sa kanyang kwento ay umikot sa komunidad at maraming tao ang lumapit sa kanya upang humingi ng payo o simpleng makipag-usap. Ang kanyang buhay ay naging patunay na hindi sukatan ng yaman o posisyon upang makuha ang respeto ng iba. Sa aming maliit na tahanan, patuloy naming pinapahalagahan ang simpleng buhay. Ngunit ngayon, ang tahanang ito ay puno ng pagmamahal, inspirasyon, at pag-asa. Ang bawat sulok ay nagiging paalala ng aming pinagdaanan at ng mga tagumpay na aming nakamit. Sa huli, natutunan ko na ang buhay ay hindi kailanman perpekto, ngunit ito ay palaging may layunin. Ang pagmamahal ni Lola, ang aking sariling pagsusumikap, at ang mga relasyon na nabuo at natutunan ko sa paglipas ng panahon ang nagsilbing liwanag sa mga madidilim na bahagi ng aming kwento. At sa liwanag na iyon, alam kong kaya naming harapin ang anumang darating sa hinaharap. Ang araw ng aking pagtatapos sa kolehiyo ay dumating. Isang araw na matagal naming hinintay ni Lola Mardonia. Sa gitna ng mga tunog ng palakpakan at mga ngiting punong-puno ng pagmamalaki, umakyat ako sa entablado upang kunin ang diploma ko. Sa likod ng isip ko, ang bawat hakbang ko papunta sa entablado ay parang alay para kay Lola. Ang taong nagbuhos ng lahat para marating ko ang puntong ito. Nagtapos ako na may karangalan. Ang sakripisyo, pagsusumikap, at pagmamahal na naging pundasyon ng aking buhay ang nagtulak sa akin upang magtagumpay. Nang makita ko si Lola sa mga upuan sa harap, pinupunasan ng kanyang luha habang nakangiti, alam kong lahat ng ginawa ko ay sulit. Ang kanyang mukha ay puno ng saya, hindi lamang dahil sa aking tagumpay, kundi dahil nakita niyang naging bahagi siya ng tagumpay na iyon. Matapos ang araw na iyon, nagdesisyon si Lola na magretiro na sa trabaho. Sa kabila ng pagmamahal niya sa pagiging janitress, napagtanto niyang oras na upang maglaan ng mas maraming panahon sa kanyang pamilya. Sa bawat taon ng kanyang pagsusumikap, natutunan niyang hindi lamang trabaho ang sukatan ng tagumpay, kundi ang kalidad ng oras na ibinibigay sa mga mahal sa buhay. Ngunit hindi rin siya nanatili lamang sa bahay. Nagdesisyon kaming magpatayo ng isang community center para sa mga nangangailangan. Ang center na ito ay naging sagisag ng lahat ng pinaniniwalaan ni Lola. Ang pagtulong sa kapwa, ang pagbabahagi ng biyaya, at ang pagbibigay ng pag-asa sa mga nangangailangan.
Ang lugar na ito ay hindi lamang naging kanlungan ng mga mahihirap, kundi isang tahanan ng inspirasyon, kung saan itinuro ni Lola ang halaga ng kasipagan at kababaang loob. Sa paglipas ng mga taon, ang legacy ni Lola ay naipasa sa akin. Ang mga aral na natutunan ko mula sa kanya ay naging pundasyon ng buhay ko bilang isang tao. Hindi lamang ako naging modelo ng kasipagan at kabutihan sa aking komunidad, kundi naging simbolo rin ako ng kwento ni Lola. Isang kwento na nagpapaalala sa lahat na ang tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa pagmamahal at tiwalang binibigay sa sarili at sa ibang tao. Sa aming maliit na komunidad, naging inspirasyon ang kwento namin ni Lola. Ang mga tao ay nagkukwento tungkol sa matandang babae na minsang naging janitress, ngunit sa likod ng walis at mop ay isang babaeng puno ng karunungan, tapang at pagmamahal. Ang kanyang pangalan ay naging bahagi ng kasaysayan ng aming lugar. Isang paalala na ang buhay ay mas malalim kaysa sa material na bagay. Ang aming kwento ay hindi lamang tungkol sa hirap at tagumpay. Ito ay tungkol sa pagmamahal. Ang pagmamahal ng isang lola sa kanyang apo, ng isang pamilya sa isa't isa, at ng isang tao sa kanyang kapwa. Ito rin ay tungkol sa tiwala. Tiwala sa sarili, sa mga mahal sa buhay, at sa Diyos na gumagabay sa bawat hakbang namin. Sa huli, natutunan ko na ang tunay na yaman ng buhay ay wala sa halaga ng pera o ari-arian. Ang tunay na yaman ay nasa bawat yakap, bawat salita ng pagmamahal, at bawat sakripisyo para sa ikabubuti ng iba. At sa liwanag ng mga aral ni Lola, alam kong handa akong ipagpatuloy ang aming kwento, upang mas marami pang tao ang maranasan ang yaman ng pagmamahal, tiwala, at pananampalataya. Ito ang aming masayang wakas. Ngunit sa totoo lang, ito ay simula pa lamang ng isang bagong kabanata. Isang kabanata ng pagbabahagi, pagmamahal, at pag-asa.